agad ang matanda. Nilapitan nila ito para suriin kung buhay pa. Ngunit hindi na ito humihinga. Hanggang sa may nakita ang magkapatid na porselas sa kamay nito. Mamahalin ang itsura dahil napapalibutan ng diamante. Ngunit nang subukan nilang tanggalin, hindi ito makalas sa kamay ng matanda. Kaya naman pinutol ni David ang kamay nito. Kinuha ang bagay. Hinalugog nila ang tahanan. Kinuha lahat ng mamahaling alahas. Matapos nun ay kaagad na nilang nilikas ang lugar. Pagkabalik sa tahanan, animoy nanalo ng loto ang dalawa. Napakarami nilang nakuhang mga alahas. Tiba-tiba tayo dito, tol. Makakapunta na din ako sa Maynila. Maglilipot ako tapos mamamasyal at siyempre, magkasama tayo, di ba? O isang bagsak naman dyan. Parang hindi ka masaya sa ginawa natin eh. Wika ni Jose. Hindi naman nagsasalita si David. Tumangulang ito habang nakangiti. Naging masaya ang dalawa sa paglipas ng mga araw. Palagi silang nag-iinuman. Binibilang ni David ang mga pera na nanakaw nila noong naibenta na ang mga alahas. Kaso nga lang, habang nag-iinuman ay may taong napadaan sa kanilang bakuran. Napatigil ang dalawa sa ginagawa at lumabas ng bahay. Nakakita sila ng isang babae. Paika-ika ko maglakad. Tumingin pa ito sa kanila at nagkatawanan naman ang dalawa. Hoy, Binibini! Saan ka ba pupunta? Gubat na yung pupuntahan mo ah. Ano bang gagawin mo dito sa lugar?